Pambansang kaunlaran. Konsepto ng pag-unlad. Batay sa diksionaryong Merriam-Webster, ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Isa itong kaisipang maaaring may kaugnayan din sa salitang pagsulong. Sa aklat ni Feliciano R. Fajardo na Economic Development noong 1994, malino niyang inilahad ang pagkakaiba ng pagsulong at pag-unlad. Ayon sa kanya, ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng pamumuhay ng tao. Ang pagsulong ay bunga ng prosesong ito. Kung gayon, ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Halimbawa, ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay ay kinapapalooban ng isang proseso at ito ang pag-unlad. Ang resulta nito ay mas maraming ani at ito ang pagsulong. Ayon pa rin kay Fajardo, ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Ang mga halimbawa nito ay ang mga malalapad at mahahabang kalsada, nagtataas ang gusali, bilang ng mga bangko, paaralan, at ospital, at marami pang iba. Ang mga ito ay resulta ng pag-unlad. Subalit, hindi doon nagtatapos ang pag-unlad. Dapat itong makalikha ng mas marami at lalong mabuting produkto at serbisyo. Dagdag pa niya, ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao, gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan, di pagkakapantay-pantay, at pananamantala. Inilahad ni Michael P. Todaro at Stephen C. Smith sa kanilang aklat na Economic Development noong 2012 ang dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad. Ito ay ang tradisyonal na pananaw at ang makabagong pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, ang pag-unlad ay natatamo sa pagkakaroon ng mataas na income per capita. Sa makabagong pananaw naman, ang pag-unlad ay kumakatawan sa malawakang pagbabago sa sistemang panlipunan. Sa akdang Development as Freedom naman ni Amartya Sen noong 2008, kanyang ipinaliwanag na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. Malaki ang maitutulong ng mga dayuhang mamumuhunan sa pagbilis ng pagsulong ng isang bansa. Ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan, ito ay nakapagtaguyod ng mas mabilis ng paglago at pagsulong ng kanilang ekonomiya. Iba't ibang salik ng pagsulong. Una, likas na yaman. Malaki ang maitutulong ng likas na yaman sa pagsulong ng ekonomiya, lalong-lalo na ang mga yamang lupa, tubig, kagubatan at mineral. Subalit, hindi kasiguraduhan ang mga likas na yaman sa mabilis na pagsulong ng isang bansa. Pangalawa, yamang tao. Isa ring mahalagang salik na tinitignan sa pagsulong ng ekonomiya ang lakas na paggawa. Mas maraming output ang nailikha sa isang bansa kung maalam at may kakayahang ng mga manggagawa nito. Pangatlo, kapital. Sinasabing lubhang mahalaga ang kapital sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa. Sa tulong ng mga kapital, tulad ng mga makina sa paggawaan ay nakalilikha ng mas maraming produkto at serbisyo. Pang-apat, teknolohiya at inobasyon. Sa pamamagitan ng mga salik na ito, nagagamit ng mas epesyente ang iba pang pinagkukunang yaman upang mas marami pa ang mga nailikhang produkto at serbisyo. Ngayon, tumungo naman tayo sa pag-unlad. Yung pagsulong na sinasabi kanina ay isang aspekto yon ng pag-unlad. So, sa pagsulong, sinusukat yung halaga ng produkto at serbisyong nalikha, tapos yung panukat na ginagamit is GDP tsaka GNP. Sa pag-unlad naman, hindi to sapat na panukat para masabing may naganap na pag-unlad ang ekonomiya ng isang bansa. So, paano nga ba natin masasabi o masusukat na nagkaroon ng pag-unlad?
Ayon kay Fajardo, ang pagsulong ng isang ekonomiya dulot ng mga dayuhang mamumuhunan at ang pag-unlad na inangkat ay walang kahulugan sa masa kung ang mga ito ay hindi nararamdaman ng mga pangkaraniwang tao. Na may pag-unlad kung nakikita natin o nararamdaman natin lalo na ng mga pangkaraniwang tao. Like yung mga may hirap, nakakaahon na sila sa kahirapan kahit papaano. Tsaka yung dating mga walang trabaho, ngayon nagkakaroon na. Ayon pa kina Teodoro at Smith sa aklat na Economic Development, ang pag-unlad ay isang multidimensional na prosesong kinapapaloban ng malaking pagbabago sa istruktura ng lipunan, gawin ng mga tao, at mga pambansang institusyon. Gayun din ang pagpapabilis ng pagsulong ng ekonomiya, pagbawas sa di pagkakapantay-pantay at pag-alis ng kahirapan. So next is HDI o Human Development Index. So, ano nga ba yung HDI? Ito ay ginagamit bilang isa sa mga panukat sa antas ng pag-unlad ng isang bansa upang matugunan ang mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao. So, merong tatlong antas ng kaunlarang pantao. Ito ay ang kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay. So, unahin na natin yung aspekto ng edukasyon. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng mean years of schooling tsaka expected years of schooling? Yung mean years of schooling, ito yung sumusukat sa antas ng pinag-aralan ng mga mamamayan na may 25 taong gulang pataas. Sa expected years of schooling naman, base sa bilang ng mga nag-aaral sa lahat ng antas ng edukasyon, tapos 18 taon yung itinakdang taon ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization bilang expected years of schooling. Basta sa mean years, ito yung 25, tapos yung sa expected, 18. Ngayon naman yung aspekto ng antas ng pamumuhay. Ito ay nasusukat gamit ang gross national income per capita. Yung layunin nito ay paunlarin ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng mas matatag na kabuhayan at produktibong hanapbuhay. At ang huli ay aspekto ng kalusugan. Ginagamit na pananda ang life expectancy at birth. Ito ay kumakatawan sa average na haba ng buhay ng bagong silang na sanggol. Ito rin ang nagpapahiwatig ng pangkalahatang kalagayang pangkalusugan ng bansa. Kahalagahan ng HDI. 1. Binibigyan diin ng HDI na ang mga tao at ang kanilang kakayahan ang dapat na pinakaunahing pamantayan sa pagsukat ng pag-unlad ng isang bansa. Hindi lang ang pagsulad ng ekonomiya nito. Ikalawa, nagkakaroon ng mahalagang implikasyon sa pagbuo ng mga polisiya ng mga bansa sa buong mundo. Ikatlo, Mahabuhay Hack. Nagpasimula ng Human Development Report. Ayon sa kanya, ang pangunahing harangin ng pag-unlad ay palawakin ang pamimilihan ng mga tao sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang layunin ng pag-unlad ay makalikha ng kapaligiran nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magtamasa ng magtagal, malusog at maayos sa pamumuhay. Ang Human Development Report Office or HDRO ng United Nations Development Program UNDP ay gumagamit ng mga karagdagang palatandaan upang masukat ang pagkapantay-pantay.